Pero sir, the natural way yung mango, kung hindi mo in-induce, hindi mo prunon, mamumunga pa rin, di ba? Mamumunga pero kakabayin yan. Oh, Every every other year. Ito, ang target mo, every year. Every year. And then the pruning also keeps the tree small. Yeah. Sir, yung may ano na Breakfast pa? na Sige raw sir, muna. last question sir. Sige. May mga traditional farmers mga na may belief sila na pag daw nag-spray, parang you force the plant to fruit, iiksi daw yung buhay ng tree. Never. Ay, hindi, ano yun eh. Sa experience ko Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ilang years na ako nagsispray. Actually, when you prune it down, parang bumabata pa yung tree. Kasi yung limbs niya, yung mga branches niya na napakahaba, iikse, so mas madali makarating yung nutrients. Ano siya, nagiging healthy. All over, maraming trees, more than 100 years na, pero it's still producing. Mahaba ang buhay ng mangga. And yung what can cause that, yung mga death, is kapag hindi ka ng nutrients, siguro that can happen. Parang whatever living thing, siguro kung ma-stress siya dahil pinapatrabaho siya pero wala siyang sustenance, pwede siyang mamatay. Pero wala pa rin ako nakitang ganun eh. Meron yung parang ang liliit na ng dahon, sobrang pero once you prune and then you fertilize, lalaki ulit. Balik na naman yung vigor niya eh. And then magiging productive na naman siya. Yun yung kulang na ng mango contracting system. Pag tinignan mo yung contract nila, mag-uusap yung owner ng puno, tsaka yung mango contractor. Sila, papabungahin ko yung puno mo. Sa gastos namin lahat. Tapos, pagdating ng harvest, 70% sa akin, 30% na lang sa owner. So, papasok yung mango contractor, papabulaklakin niya. Tapos, sprayan niya ng chemicals para hindi masira yung flowers. Tapos, ibabag niya para hindi masira ng sisig fly. Harvest. And then, benta. Tapos na. So, nawala yung... hindi nila pinag-usapan sino magpo-fertilize, sino magme-maintain ng area, sino magpo-prune. Wala nun. Kaya eventually palit ng balit. Over the years. So, nung dumami na. Kasi nung una, very lucrative yung business eh. Talagang yung, kunyari, you have 50,000 na puhunan. Nag-spray ka. Yung balik sa'yo, baka 500,000. Ganon. Wow. Laki. Dati talaga. So, ang daming pumasok doon. So, ngayon, nag-aagawan pa nga yan ng nung puno. Kunyari, itong isa medyo aggressive. Kasi yearly lang eh. It's all verbal. Walang written contract yan. So, ako tree owner. Ito yung contractor ko last year. Biglang may pumasok. To get that contract, yung tree, minsan nag-a-advance. Na-advance yung yung potential harvest. Oh. Mapayag na yung tree owner. And then
goes on year after year na walang fertilization, walang yun na. So slowly, laki na ng binagsak na nung production ng buong industry, tapos dyan na lumabas yung mga ang daming pest na tsaka sakit. Mahina na yung puno eh. So, yun yung mga kailangan ma-improve. Yun yung kailangan ma-improve. Kung hindi baguhin yung yung ganung sistema, hindi yung contract na yun, kung hanggat hindi linagyan ng provision kung sino mag-fertilize, sino mag-aalaga ng puno, I don't think. Until now, to date, walang gumagawa nun, sir. May realization na. Doon sa association namin. Sa association. Sa Luzon. So yung realization na yun, pinapaabot rin na sa Department of Agriculture. So everyone's helping doon sa portion na yun. Ang dito particularly sa sa aming province, dito sa Zambales. Kasi yung governor namin, grabe, very supportive talaga. Gusto niya palakasin yung mango industry ng Zambales. Kasi para sa kanya magandang produkto talaga eh. Makikilala yung province through this fruit. So meron kaming 5-year program. Naglagay ang governor ng close to 50 million na budget. So yung association namin dito, it's called Samahang Magmamangga ng Zambales. Yan na yung parang CSR na sinasabi ko na tinutulungan kong from mango contracting, nag-evolve kami to farm management system. So yung federation namin magte-take over ng isang farm na 5-year contract. Okay. And then lalagay namin lahat ng kailangan na systems. Okay. Drip system, pruning, fertilization, tapos yung spraying. So yun nga, from the 50 million, bibili ng mga sprayers, yung mga ng akin, ng pruners, drip irrigation system. It's an assistance from our provincial government. So pag nagawa namin yun and then nakita yung success, so ang gusto namin mare-replicate na dun sa ibang farms. So hindi na mango contracting. Parang may farming management system. And then while we're doing that, yung harvest, so may harvest yung association, namin for export. Ang ginagawa ng DA, gusto nila i-position yung Zambales to serve the export market of Japan and Korea. Actually, Japan lang isasama ko na yung Korea kasi pareho yung protocol, yung kailangan ng vapor heat treatment. Japan and Korea. So kung may facility na kami dito, hindi yung dadalhin mo muna sa Manila bago siya matreat. Dito pagka-harvest pa lang, may facility ka na. Mas immediate yung yung post-harvest treatment mo. So sabi ng provincial government namin, tutulungan namin kayo magtayo ng common service facility. I think yung budget is around 150 million eh. Wow. So pagdating ng mangga doon sa common service facility, makina na lahat yan. Until yung masort, until yun na lang, kakahon na lang nung tao na lang. Tapos may storage siya. May controlled temperature na storage facility. And then yung mga rejects, po-process namin. Processing. Sir, yung na-mention mo na from contractor to farm management, it's still possible na i-revive yung mga farms na napabayaan? Yun ang idea namin. So dalawa yung strategy. One muna, i-revive muna yung mga napabayaan na farm. Ang dami niyan. Ang dami. Para immediate yung
yung return. Second, mag-establish kaming Bago. bago. So, doon namin pinupush yung bagong orchard system, yung high density. Ayun. Tapos yung may... Exciting yan. Tapos yung may, yung may greenhouse. Naka-greenhouse na. Kasi napag-usapan namin, nag-create kasi ng Zambales Mango Industry Council eh. Okay. So, ang gusto ng provincial government, paano ba tayo pwede mag-produce ng mangoes whole year round? All year round, ha? So, ang answer doon, yung greenhouse. So, doon sa months na maulan, mabagyo, meron kang isang greenhouse system na pwede ka mag-grow ng quality mangoes na walang risk. Yun na-discover. Kaya na-excite ako. Meron pala, lapit-lapit lang. Taiwan, Lapit lang. Kasi iniisip ko yung Japan eh. Pero ano yung nila? Ano yung mango nila? Hindi, yun sila kasi... Ibang variety yun, syempre. Yung mango nila, Irwin. Kasi they specifically grow that for the Japanese market. So, palagay ko, based on my experience sa mangga, yung Carabao, I think, is a good candidate for that system. Kasi siya eh, halos hindi naman siya madalas magpalit ng dahon eh. So, makokontrol mo talaga yung size eh. Unlike yung, di ba, Indian mango, mayat-maya, talbos lang talbos, or yung pico. Pero yung Carabao variety, ang dali control ng flashing eh. Pwedeng, once a year, tutubo, and then pag prune mo, babalik mo na naman gano'n. So gano'n lang siya eh. So, mamimaintain mo yung size. Exciting. Soon ba, sir, you will establish your own high-density farm? Alam mo yung area na, kung saan tayo nag-shoot last time nung sa Papaya? Okay. Ayun. Kasi, ang ganda sana nung recovery, kaya lang nung bumagyo nung October ata, biglang lumabas na naman yung rat. So, wala, hindi ko na tinuloy yun. Bubunutin ko yun. Doon ko tatanim, nandun na yung beds eh. Doon ko tatanim yung buong block na yun. Ang nakita ko sa Taiwan, yung dating high density farm nila, nag-start sila mag-plant, wala pa yung greenhouse. Okay. Nung malaki na, saka sila nag-greenhouse. So pwede ko nang umpisahan, itanim. 3 years yan eh, bago magbunga. Okay. So pag tinanim mo ngayon, 2028, may bunga na. Commercial production na. Basta nandun yung irrigation system, nandun yung pruning system mo. So hindi ka rin pala mabibigla sa investment. Kasi hindi mo muna... You just plant muna, then after 2 years o ba? 3 years? 2 years. 2 years before ka mag-establish. Lagay mo na. Ng greenhouse. 45 million per hectare. Hindi, pero ginawa ko na yung math sa isip ko eh. Kaya yun, sir? Kasi nakaka 40 tons sila per hectare ng mangga. Wow, ilang plants yun? Yung... Mga 600. 600 trees lang? Oh, for 1 hectare? 40 tons. Sir, simple lang handa ko. Ayun, sir. Ito, specialty to dito yung bangus sa sa palawig. Yan yung taba. Okay. Yung taba. Ma'am Melody. Halika na, sabay ka. Grabe ho yung init ngayon. Oo nga, For sir. the past 3 days. Grabe. Kahapon sobrang init dun ang sa laki, ang laki nung parang bigla, sir, na bigla. Ang daming fruit drops ko nga dun sa isang area eh. Yung sa mangga. Sino, sir, naka-table nyo doon sa event dati? Mga yung taga Baguio. Si Sir Johnny? Oo, yung binigyan niya ng... si Sir Johnny. Ang galing din na, sir. Galing yung kikwentuhan nga kami. At saka market niya ata si Dizon eh. Dizon. 100% ng crops niya kay Dizon. So, ang ginagawa niya to make it sure na mai-deliver niya ng 100%, nagpapasobra talaga siya. Lahat ng sobra niya, yan ang dadalhin niya sa trading post. Wala na siyang pakialam kung bagsak ang presyo. Kasi nakuha na niya eh. Oo, tama naman yun. Kuha na niya kay Dizon.
Impressive kay Sir Johnny kasi kung anong kailangan niya lang. Hindi kailangan magpa-impress yung farm. Kung anong kailangan lang. Ganun naman ho dapat. Kaka-irrigate pa lang, di ba? Bagsak yung dahon, no? Sobrang init. Ito na. Ito, inabandon ko na eh. May mga bunga pa. May bunga pa rin, sir. Kaya lang, hindi ko na inano dahil hindi na ako kikita kung regularly fina-fertilize ko. Oo. So, nahanap ko lang ng atsara buyer. Atsara. And then, pag nakuha ko na lahat ng bunga, bubunutin ko na eh. Kasi anytime pwede ako magtanim ng mangoes na. kasi may drip irrigation naman yan. Kumusta, sir, yung plano mo na kalamansi for export? Gusto ko rin ituloy yun. So, ganito rin yung setup, naka-shrub. Oo. Buhay pa yung guwabo. Namumunga pa, sir? Oo, kakatapos lang. Tumaas yung cost ko ng clearing dahil ulan ng ulan. Kakalinis mo mamaya, mataas na Mataas naman. na naman. Yan yung 500 sacks ni Greenland. Kailan nyo i-apply, sir? Sa papaya ko lalagay. Yung, di ba may papaya ko 400 trees lang yun eh. Ngayon all the way until doon sa taas, mga around 5 hectares, magtatanim ako ng papaya. Mga 4,000 na puno. Pero ang difference niya, automated na yung irrigation. Yung ano na, may sensors na. Oo. So hindi ko na kailangan siya bantay. Pag sobrang init ganito, automatic mag-on yung pump para yung tree hindi masyado na stress. Ito yung pang March March 20 na harvest. Maganda yung season ko last year. Maganda, sir? Oo, ganda. Nakakatuwa. Mas maganda last year kaysa ngayon? Mas malaki ngayon. Mas malaki na yan. So for the past 3 years, Pataas. lumalaki. From ilan years na tama ng season flying wala pa yung mga boys. Ang dami rin na-amazed dun sa video niyo, sir, na audience. Nagulat sila dun sa naipapasok mo yung sasakyan sa... Ay, opener rin talaga eh. Edward! Assist nila kayo. Sir, isa na lang iniwan namin tree para lang ma-experience nyo. Yes, sir. Yes, sir. No? At yung customers namin, kapag dinelay ko ng 1 day harvest, magagalit. So ngayon, nakita niyo yung fruit nakabag. No? Totally. Talagang, dati kasi yung nagbabag, hindi nila na enclose eh. Ito talaga, tawag doon pinatupi. Para hindi papasok yung insect. Okay? So, ngayon, ito may stem siya. So, teka, bubuksan ko ito Buksan ko to. So, hindi masyado makinis dahil maulan ho eh. Yan. May stem siya. So, ngayon, ang kailangan ho natin gawin, pull away nyo ganun. Yung correct harvest is pull away. Para yung dagta niya hindi masyadong actual to madagta pa eh. No? Kasi yan, kapag yung sap niya sa skin, yes, sir, masisira. No? So maski doon sa wag ibe-break. Wag pa ganun. Dapat hatak siya. Sige, try niyo, sir. Hatak niyo. Pababa. Kahit hindi na tanggalin, sir? Yan. Sige, hatak niyo lang. Yan. Okay na yan. So yung stem niya, sige, naiiwan. Ayun, ito, walang dagta. Walang dagta.
Ito cost yan ng yung ulan. Kaya nga, yung pinag-iisipan ko yung off-season, kung talagang maganda for my market, kasi gusto nila makinis eh. So, pag nakabag ka na, ayoko naman nagsispray pa ng chemicals, diba? Okay na ho yung ganyan kaysa yung nag-spray ka ng chemicals. So, try ulit, sir. Ito pa isa. Pull down. Yun. Ayan natin. Tapos, linalagay na yan. Ayan. Pero Ayan, kami, we keep the bag when we transport. Ayan. Oh, I Tapos, see. ipapak na niya. Kasama mo na dito, sir. Ito naman, sungkit. Alam nyo, sa lahat ng tools namin sa mangga, wala nang mas efficient sa harvesting than this sungkit. Di ba? So, may net siya, and then meron siyang parang hook na ganito. May hook. Dapat yung stem, ma-shoot mo doon. And then, pupull nyo. So, example Pull din, sir. pull. Wag kayo mag-pull ng gano'n. Kailangan medyo naka-step back kayo para yan. Pull lang. Ayun. So, pag Edward, pakita natin. Buksan mo. Para makita ni sir na nandiyan pa, intact pa yung stem niya. Ayun. So, ang iniwasan natin, sir, na dito siya mabali. Dito sa puno. Yes. Ngayon, meron kaming i-add na protocol, yung desapping. Yung tatanggalin yung dagta. So, pagka-harvest namin dito sa field, meron kaming isang lime solution na i-break namin na nakababad siya sa lime solution. Manuneutralize na yung dagta. Kasi pag linagay mo to sa isang processing line, may ikot-ikot yan, mababali siya. Mababali rin. So pagdating sa dulo, madagta na. Ang problema lang namin, yung in-orderan namin sa Australia, ang tagal sumagot sa email. Ang bagal. So yun ang dapat to. Wag kayo mag-harvest sa pag ganito. Huwag nyo hatakin. Huwag diretso. Kailangan medyo, ayan. Slant konti. Tapos, ang ginagawa namin, 2 bunga lang. Tapos, baba na. Hindi namin pinupuno. Kasi nga, maingat kami, huwag madagtaan eh. Sir, baka gusto nyo nang Check natin ulit. Ayan o. Ang galing Doon talaga So, yan ang importante. Part din to, sir, ng experience mo. Bakit mo dinecide na ganito dapat yung sistema? Nakuha ko yan nung early on. Kasi yung, di ba, nagbebenta kami sa mga exporters. Kasi reject nila ngayon yung yung may dagta. So, yung turo sa amin dito, yung technique, natutunan namin dito locally. Oh, I see. Sofia, gusto mo mag-try? Halika. By hand, ito dito. Ang dami rin Marami ho yan. Siguro mga 8 crates is 160 kilos. Ito, Sofia, try mo. Try yan. Pull down. Ganun. Tak. Tama ba ako, kuya? Hindi. Pull down mo. Sige. Nasa ilalim. Tapos, okay na yan. Okay. See, just put it there. Ayun. Check natin kung tama yung gawa natin. See? Andyan yung... Kaya pull away. Kasi if you break it like this, ito yung stem niya, no? And then you do it like that, mababali siya dun sa stem. So may technique siya. Tama. Ang kinis. Oo. So, ibalik natin dun sa paper. Okay. Ganyan, 2 lang. Tapos i-ano na nila. Hindi binabaliktad do. Talagang tiyaga. Pag hindi aral, sasabihin nila, naku, ang tagal. Mas matagal talaga siya, kaya lang yung quality nakikip. Ang tagal mong alagaan.
4 months. And then, dun sa last part, dun mo pa sisirain yung quality. Ilang oras sila nag-harvest or per time? Maaga. Maaga. Pero the whole day. The whole day. Ano na lang sila. Yung nagbe-break na lang, inom ng tubig. Kasi nga, itong ganitong weather, biglang sobrang init. Yung desapping machine, kasama na yun dun sa, may machine Pag harvest mo, so mangyayari yung process, pag harvest mo, tanggalin mo na yung papel, and then break mo, and then may magko-collect na ng mga yung bunga, pupunta na sa mga crates. Hindi pa makapal bunga nito. Ito, pero 160 kilos na. Ang target ko, 200 kilos lang Per tree, sir. Maulan, grabe. Sobra yung ulan nung from induction to early fruit set. Sobra ho yung ulan. So, ngayon, sir, ito, after ma-harvest, Yes, sir. papaganahin na yung drip irrigation. Para maano na siya. Babasain, water muna ng mga 2 days para mabasa yung soil. And then on the 3rd day, ano na siya, yung drip line, saan na ba siya? Na ano na ng damo Yan yung mga drippers. On the third day, may fertilizer na. So, ang gagawin namin, mga 20 days namin ilalagay yung fertilizer. Tapos nun, pero on a week after, mag-umpisa na kami mag-pruning. Yun yung papakita namin sa inyo mamaya. Pero yung pruning natin, demo lang, dun lang malapit sa Sobrang daming labor. Before ka... ito very labor intensive. Labor intensive. Yeah. In Australia, yung nag-harvest nila, mga tourist. Mga backpackers na pupunta doon, kulang ng budget, papasok sa farm, magtatrabaho, babayaran sila. Siguro na doon sila ng ilan weeks. And then pag nakuha na nila yung sahod, alis na. Ikot na naman sila. Alam ko, food nila libre, tirahan. Nakita ko may mga parang container houses sila doon. So, meron sa harvesting, meron sa sorting. So, importante talaga. Maski sa US, di ba? Basta harvest time. Kumukuha sila ng mga galing Mexico or meron minsan mga Filipino nandun during harvest time, after that, uwi na. May parang agency na magpo-provide ng labor. Hindi pa siya na hindi pa talaga, wala pang mechanized system ng harvesting. Isipin niyo yan, isa-isa binagyan ng tao. Nag-uusap kami ni Jovelyn kahapon. Kasi first time niya ma-witness yung harvest. Sabi ko, kamusta Jovelyn? Sabi niya, sir, yung iba na iwan, umaakyat pa ng puno. Para yung mga medyo mataas. No? Yun yung na-report mo, di ba? So na-observe niya. Mabagal kasi nga, nasa taas na. So, ano yung solution natin doon, Jovelyn? Sir, i-prune po yung mga trees natin into 4 meters. Para 4 mas meters madali height. yung pag-harvest. Sacrifice na yung taas, sir. Oo, hindi na. Tanggal na. So, kaya yun lang yung height. So, maski babae, pwede na. Kasi nandito lang yung fruit sa babae. 4 meters, sir. Almost half of this. Ito siguro is around 6. So, magtatanggal kang 2 meters. 2 meters. Abot na ng sungkit. Sa bagay, sir, konti naman ang bunga na sa taas. Marami rin. Marami rin. Kaya lang, kakapal yung ano mo rito Yung tinanggal mo sa taas, mapupunta rito sa side yung dahon. So, okay lang. Si Jovelyn from Zambales ka ba? Yes, po. Pambalawig din. Okay. Kala ko yung mga kids, ayaw nung
yung agriculture, pero ang nasa isip mag-abroad. Ayaw yung nasa field. Kasi more on income ang focus eh. Hindi talaga sa passion ng farming, pero meron din palang meron din pala na talaga mahilig sa farming. And to think yung parents ni Jovelyn Hindi farmers. hindi farmers eh, di ba? Ano sila? Yung father ko po baker po. So sabi ko, ba't nahilig mo yung farming? Ang sabi niya, nag-visit sila ng isang farm noon. So parang nalaman niya na parang parang hilig niya. So ngayon meron siyang magtuturo sa kanya na mahaba-haba na yung experience. Yun ang sinasabi sa kanya. Dapat matuto siya ng gusto habang di ba? Privilege yun. Hindi basta-basta nagkakaroon ng chance na maturuan ka. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.